Isinagawa ang command visit sa Nueva Ecija Police Provincial Office in Nepo noong umaga ng Enero 31 taong kasalukuyan na pinangunahan ni Police Brigadier General Jean S. Fajardo na bagong talagang Regional Director ng Police Region Office 3. Dito nagpahayag ng pasasalamat si Police Brigadier General Fajardo sa Nepo Command Group sa kanilang mainit na pagtanggap. Pinaalalahanan niya ang mga tauhan ng Nepo sa kanilang mahalagang papel sa darating na 2025 national at local elections at idiniin ang pangailangan na manatiling non-partisan upang matiyak ang isang mapayapa at maayos na proseso ng elektoral. Hinikayat din niya ang mga tauhan ng media na magulat ng mga mapang-abusong miyembro ng PNP na may patunay na tinitiyak sa kanila na sa ilalim ng kanyang pamumuno kung mayroong mapang-aabusong pulis. Iniharap naman ni Police Colonel Ferdinand D. Hermino, Provincial Director Nepo, sa Regional Director PRO3 ang operational accomplishments ng Nepo sa kampanya laban sa loose firearms, ang mga kakayahan ng Tactical Motorcycle Response Unit o TMRU at ang operational readiness ng SWAT personnel at kanilang kagamitan. Sa pagbisita, pinangunahan ni Police Brigadier General Fajardo ang isang command conference na dinaluhan ng command group, provincial staff, chief of police at iba pang pangunahing opisyal. Nagbigay siya ng gabay at tinalakay ang sitwasyon ng krimen at mga posibleng solusyon para sa lalawigan. Si Police Colonel Hermino kasama ang iba pang opisyal ng Nepo ay nagpahayag ng kanilang pasasalamat sa patuloy na suporta at pamumuno ni Regional Director Fajardo. Ang kanyang pagbisita ay binibigyan diin ang pangako ng PRO3 na pahusayin ang police visibility at responsiveness sa Nueva Ecija na tinitiyak na ang lalawigan ay nakahanda ng husto para sa 2025 national at local elections. Si Police Brigadier General Fajardo, isang ipinagmamalaking miyembro ng PNPA Kaagapay Class of 1996, ang kauna-unahan at nag-iisang babaeng nagsilbing Regional Director ng PRO3. Tumanggap ng munting regalo mula sa pamahalang lungsod ng Palayan ang mga barangay officials, members at frontliners sa syudad matapos ipamahagi ni Mayor Viandre Nicole J. Cueva sa kanila kamakailan. Ang munting regalo ay binubuo ng kahon-kahong grocery at bulto-bultong bigas na handog para sa kanila bilang pasasalamat sa walang sawang pagtupad sa kanilang tungkulin bilang pangunahing tagapagpatupad ng kapayapaan at kaayusan sa kanilang barangay. Nabatid na ang nasabing aktibidad ay bilang bahagi ng programang Palayan City Community 24/7 Watts Program na layuning bigyang pugay at pagkilala ang walang pagod na serbisyong ipinagkakaloob ng mga ito sa kanilang nasasakupan. Dumalo sa pamahagi ang mga miyembro ng Sangguniang Panglungsod kasama sina Liga ng Barangay Edgardo Fajardo at DILG Officer Carla Naldin Ronces Valles bilang pakikiisa sa mabuting layunin. Nagpasalamat naman ang mga barangay officials, members at frontliners mula sa 19 na barangays ng syudad sa lokal na pamahalaan sa pagkalinga at pagkilala ng kanilang sakripisyo para gampanan ang kanilang sinumpaang tungkulin. Ngayon pa lamang marami ng estudyante at magulang ang excited na makita ang itatayong bagong gusali ng kolehiyo ng lungsod San Jose. Ito ay matapos idaos kamakailan ang groundbreaking ceremony ng local government ng San Jose City. Ang groundbreaking ay para sa karagdagang 6 na gusali ng College of San Jose na matatagpuan sa Barangay Santo Tomas upang mapunan ang kakulangan ng classroom doon dahil sa dumaraming estudyante na nais doon mag-aral. Pinangunahan ni Mayor Cocoy Salvador ang programa kung saan binigyang diin niya ang pagsisikap ng lokal na pamahalaan na itaguyod ang pagtatayo ng kolehiyo bilang suporta sa pag-unlad ng mga kabataang San Joseño sa pamagitan ng edukasyon.
Dumalo rin sa aktibidad si Vice Mayor Ali Salvador kasama ang ilang konsihal kung saan sinang-ayunan nito na isa sa kanilang pangunahing prioridad ang edukasyon na siyang matibay na sandata para mabawasan ang kamangmangan at poverty sa syudad. Sa kanyang talumpati, inilahad nito ang kursong Bachelor of Science in Criminology na magsisilbing pioneering course ng kolehiyo. Positibo naman ang naging reaksyon ng San Joseño, lalo na ang mga batang ninanais kumuha ng criminology course na anilay malaking katipiran ito sa gastusin ng mga magulang dahil hindi na sila lalayo pa para lamang mag-aral ng kanilang nais na kurso.